Hello guys, welcome back to my vlog. I'm Za and this is Za Canada channel. And today we are going to talk about a quite sensitive topic, and this topic is gumulat sa buong mundo nung nakaraang April, and this is the Lapu-Lapu tragedy. Ngayon, ang pinag-uusapan ngayon sa social media or ang kumakalat ngayon sa social media when it comes to the topic is kung saan na nga ba napunta yung funds. Saan napunta yung pondo? Saan napunta yung mga donation na ibinigay ng iba't ibang tao at kung ano ang nangyari doon sa pera na nalikom. So yan ang pag-uusapan natin ngayon sa vlog na to. Huwag aalis. So in this headline or in this photo, if you may notice, you will see that the former Filipino director is asking where the Lapu-Lapu money went. Saan pumunta? Bakit naglaho? Bakit walang napunta sa mga biktima? Malaking concern nito kasi it's all about accountability and public trust. Well, in this vlog, we are not going to talk about the legalities or the details pertaining to this money, but we are going to talk about the donations, the fundraising, and the cultural events. So, pero one thing is clear is kapag may mga perang nanggaling sa community events, as donations, fundraising, at kung ano pa, kung tao ang nag-ambag sa mga bagay-bagay na to, then tao rin ang dapat makaalam kung ano ang nangyari sa funds na iyon. At habang nakikita natin ang photo na maraming flowers na nag-alay, maraming letters na naglagay dun sa mismong lugar kung saan nangyari ang insidente, nakikita natin yung pagtitipon-tipon ng mga Pilipino. Nakikita natin yung pagkakaisa at pakikisimpatya ng mga Pilipino sa kapwa natin na Pilipino o sa lahat ng mga naging biktima ng trahedya na ito. Pag pera na ang pinag-uusapan, bakit tila naghihiwalay-hiwalay ang mga tao? Nagkakanya-kanya bigla. In that photo, you will see that there's a Philippine flag. Then, makikita mo na may sorrow, may grief, may mga taong nagluluksa, may takot, may pagkabigla. And that's the time that we show up, we gather, and we mourn together. We comfort each other kahit hindi naman tayo magkakakilala. At di ba yan yung Filipino spirit natin? We always practice hospitality kahit saang bansa man tayo naroroon. Yung pagiging present natin sa isa't isa, yan yung isa sa mga katangian nating pinagmamalaki. Or yung pagiging present natin sa isa't isa, yan yung isa sa mga katangian na pinagmamalaki ng isang Pilipino. However, sa isang banda, on the other side, there are people na nagtatanong din, hindi dahil gusto nilang makipag-away, hindi dahil gusto nila ng gulo, gusto lang nila ng clarity. Saan napunta yung funds? Ano nangyari? Anong pinagkagastusan? And uulitin ko lang, the reality of community funds. Sa community events, cultural funds, memorial funds, event funds, magtatanong ang mga tao lagi, where did the money go? Nagastos ba ng tama? Transparent ba? Meron bang accounting na nangyayari? Hindi ito pagiging nega, hindi ito pagiging marites. Ito yung accountability again and responsibility. And kapag community funds ang pinag-uusapan, hindi ito negosyo, hindi ito sa sarili mong
kapakanan. Hindi ito sa sarili mong kapakanan, hindi ito private funds, hindi private collection, at hindi shared responsibility. So, yun ang isa sa mga nakikita ko sa mga Filipino community sa BC. Napakalaki, napakalakas, at napakaganda tingnan, however, minsan divided. Especially pag pera na ang pinag-uusapan. And if pera ang pinag-uusapan, unang-unang culprit dyan is lack of communication and lack of transparency. So what Filipinos really want? So again, this has nothing to do with people na gustong manisi or yung gusto mag-blame lang kung ano ang nangyayari. The Filipinos would like to ask for transparency. Ano ba nangyari dun sa fund? We would like clarity. We would like breakdown. May resibo ba dun sa mga ginastos at communication. 'Di ba? Makipag-communicate yung mga taong involved dun sa funds o kung sino yung mga taong nagtago or naglikom ng funds na yun. Again, trust is built through transparency. Kung transparent ka, parang sa relasyon lang yan, 'di ba? Kung transparent ka dun sa lahat ng mga ginagawa mo, then eventually you can build trust. Parang sa magjowa, 'di ba? Sa magjowa, kung alam ng bawat isa kung saan kayo pumupunta, kahit na simpleng pupunta ka lang sa kanto, kapag alam niya kung saan ka pumupunta or you communicate, then eventually you will build trust. Pero kung ikaw yung taong nagtatago or you don't communicate, then trust is broken when questions are being ignored. So while people are grieving dun sa larawan nga na nakikita natin, dun sa mga namatayan, dun sa mga taong ngayon dinadanas yung kapansanan na dinanas nila, na dinanas nila since that incident happened. May mga tao rin na nag-grieve sila o nagluluksa kasi hindi sila napapakinggan. Hindi sinasagot ng tama yung mga tanong nila. And these are valid forms of pain. And just so you know, ang larawan na to, ang larawan na ipinakita in this Lapu-Lapu tragedy is hindi lang isang memorial. Ito ay reflection kung gaano kalalim ang Filipino community dito sa Canada. And this headline also challenges or nasusubok kung ano ang ibig sabihin talaga ng pagiging unity natin. The other photo, the other side will show compassion and the other side will show concern. And in this vlog, I would like to reiterate na huwag tayong mawala ng pag-asa. Kung ikaw yung taong nag-donate, nag-volunteer, nagbigay ng oras, you deserve answers. Okay? At kung ikaw naman yung na akusahan o involved sa handling of funds, you deserve due process. Okay? And a chance to explain. Hindi pa huli ang lahat para mag-explain. Okay? Hindi dapat sabayan ng galit yung pagluluksa at hindi dapat sabayan ng away yung pagkakaisa. So pwede tayong magtanong ng maayos, pwede tayong sumagot ng maayos, at pwede tayong maging transparent without tearing each other people down. Hindi natin kailangan manira ng tao, hindi natin kailangan i-practice ang crab mentality dito sa Canada. We always have to respect each other. At itong incident na to, itinuturo sa ating mga Pilipino or laging inire-remind, ipinaalala sa ating mga Pilipino that Filipinos care deeply. Mahal natin ang bawat kapwa natin Pilipino. Sa pamilya, sa community, sa isa't isa.
Pero, dapat, we also practice accountability and transparency. 'Di ba? Mag-communicate tayo. Lagi namang di ba? When it comes to communicate, it's not just only one way. It's always a two-way communication. Okay? Kapag walang naririnig ang isang party doon sa isang party, then there are chances that Filipinos speculate or other people speculate. And you don't want that to happen. Para hindi sila mag-speculate, then practice communicating or communicate, not just practice communicating, communicate. You always have to reach out sa mga Pilipino na involved dito sa insidente na ito. And community is not just about being present sa event. It's also, community is also being honest, being trustworthy, and responsible saka united. Hindi tayo naghahanap ng away. We are only asking for accountability, yung katotohanan, at sana hindi ma-break yung tiwala na ibinigay natin dun sa mga taong pinagkatiwalaan natin na kukuha ng fund na sana umabot dun sa mga taong nabiktima. And to everyone affected on this tragedy, our hearts are with you. And to the Filipino community who's watching this, let's talk, okay? Let's get real with each other and let's move forward together. Okay? So pasensya na, medyo mabigat yung vlog na to. And if you have any questions or anything that you'd like to share in this channel, you can always send me a letter. I will leave my email address below. So just send me a letter, anything, then we can talk about that in this channel. And I would try my best to give you the right advice na hanggang sa abot ng aking makakaya. Okay? So if you like this video, don't forget to subscribe or join my channel. Comment below. At laging tatandaan, hindi kailangan maraming pera, basta may peace of mind. Thank you for watching. I'll see you again next time. Goodbye.